Fun with K-12 lessons. Don't forget to subscribe! Panitikan. May dalawang anyo ng panitikan ang mga sinaunang Filipino, pasalita at pasulat. Halimbawa ng pasalitang panitikan, ang sabi, sawikain, bugtong, suliranin at indulanin, isang uri ng awiting kalye, talindaw o awit sa bangka, uyayi at hele, at tigpasin o awit ng pagsasagwan. Ginamit din ng mga sinaunang Filipino ang panitikan upang maipaliwanag kung paano nilalang ang daigdig at ang tao at upang maisalaysay ang kabayanihan ng mga pambihirang tao o Diyos. Halimbawa ng pasulat na panitikan noong sinaunang panahon, ang darangan ng mga Maranao at ibalon ng mga Bicolano. Tulong kaalaman. Ang darangan ng mga Maranao ay kinilala ng UNESCO bilang Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity noong 2005. Itinuturing din itong pinakamahabang naisatitik na tradisyong pagbigkas ng Pilipinas. Nakatala naman sa Tarsila ang salaysay ng pinagmulan at pinagnunuan ng mga taga-Sulu at Maguindanao. Sining. Makikita sa mga kasangkapan at kagamitang pandigma ng mga sinaunang Filipino ang kanilang pagiging malikhain at ang angking husay sa sining. Patunay nito ang mga nahukay na kagamitang bato, mga palamuting yari sa kabibi at luwad, mga tapayan na ginamit sa paglilibing, at mga larawang guhit na natagpuan sa loob ng yungib sa Angono at Palawan. Maipagmamalaki din ang kahusayan at kasanayan ng mga katutubong Filipino sa paggawa ng mga kasangkapan at palamuting yari sa ginto, ang isa sa pinakamahalagang kalakal ng bansa mula sinaunang panahon. Nahukay sa mga labi sa Batangas, Mindoro, Samar, Butuan, at Surigao, ang mga gintong punyal, sisidlan, ngipin, at alahas na animo ay hinabing tela. Patunay ang mga ito sa pagkamalikhain ng mga Filipino at sa sopistikadong teknolohiya nila sa metallurgy o paraan ng paglusaw at paghubog ng mahahalagang metal gaya ng ginto bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Liban sa ginto, nahukay din ang hindi mabilang na banga, palayok at tapayan na may iba't ibang disenyo, ukit, kulay, hubog at laki. Ipinakikita nito ang mayaman at magkakaibang kultura ng mga lalawigan sa Pilipinas, gayon din ang magkakaiba nilang estilo sa paggawa ng mga palayok. Ang mga ito ay naging mahalagang bakas ng sinaunang sining ng mga Filipino. Pag-aralan natin muli. Ano ang ginamit ng mga sinaunang Filipino upang maipaliwanag kung paano nilalang ang daigdig at tao at upang maisalaysay ang kabayanihan ng mga pambihirang tao o Diyos? Panitikan. Ano ang dalawang anyo ng panitikan ng mga sinaunang Filipino? Ang pasalita at pasulat. Ano ang mga halimbawa ng pasalitang panitikan? Halimbawa ng pasalitang panitikan, ang sabi, sawikain, bugtong, suliranin at indulanin, isang uri ng awiting kalye, talindaw o awit sa bangka, uyayi at hele,
at tigpasin o awit ng pagsasagwan. Ano ang mga halimbawa ng pasulat na panitikan? Ang darangan ng mga Maranao at ibalon ng mga Bicolano. Ano ang kinilala ng UNESCO bilang Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity noong 2005? Ang darangan ng mga Maranao. Ano ang itinuturing na pinakamahabang naisatitik na tradisyong pagbigkas ng Pilipinas? Ang darangan ng mga Maranao. Saan nakatala ang salaysay ng pinagmulan at pinagnunuan ng mga taga-Sulu at Maguindanao? Tarsila. Thanks for